Thank you, Mr. Speaker. Ang manifestation po ay regarding doon sa budget at naganap sa BICAM. Mariing kinukundina ng Makabayan Bloc ang inaprobahang Bicameral Conference Committee Report ukol sa pambansang budget para sa 2025 bilang lantarang pag-ulit sa nangyari sa mga nakaraang taon, kapabayaan sa pamamahala ng pondo at political patronage. Binabawasan na nga ang mga kritikal na pondo para sa mga serbisyong panlipunan, pinalaki pa ang mga discretionary funds at pork barrel. Nakakalungkot at nakakalungkot na isipin na sa kabila ng kagyat at matinding pangangailangan ng mga pangkaraniwang Pilipino para sa pagkain at serbisyo, pinili pa yung tinuturing na third chamber na ponduhan ang lump sum at mga item na matagal nang nalantad bilang porky projects at programang pagmamadrino. Ang budget na ito ay insulto sa mamayang Pilipino na nagdurusa sa patuloy na pagtaas ng presyo, mababang sahod at bumabagsak na mga serbisyong pampubliko. Oo nga't na ipalabas sa telebisyon ang deliberasyon ng Bicameral Committee, pero puno naman ito ng kalabuan. Opaque imbis na transparent. Inilayo ang publiko sa mga impormasyon tungkol sa mga particular na mga amendments sa katwiran para sa mga ito at epekto ng mga amyenda sa mga serbisyong panlipunang kagyat nilang kinakailangan at inaasahan. Muli, pinapatunayan ng BICAM na ito isang unaccountable third chamber ng Kongreso na questionably nagagamit sa poder upang isantabi ang mga prioridad ng mamamayan. Hindi katanggap-tanggap ang pagbawas sa mahalagang serbisyo gaya ng pagbabawas ng 74.43 billion pesos ang subsidyo ng PhilHealth, habang ang Department of Health at Department of Education ay parehong binawasan din ng pondo. Bagamat hindi kami sang-ayon na ponduhan ang PhilHealth, yung dapat subsidy na inilaan dito ay ibigay sa mga ospital, no, national hospitals, para naman po yung kanilang pangangailangan, kahit man lang MOOE ay madagdagan. Ang Department of Public Works and Highways ay tumanggap ng dagdag na 289 billion para sa mga proyektong infrastruktura na pinunanan ng mga miyembro natin dito sa Kamara at sa Senado bilang puno ng port. Okay? So, bakit po nadagdagan pa ang Department of Public Works and Highways? Samantalang, hindi ba ang batayan natin ng pagdaragdag ng pondo ay ang utilization rate? Di ba ang Department of Public Works and Highways ay mababa ang kanilang utilization rate? Sa DepEd nga, Mr. Speaker, binawasan ng 10 billion pesos ang computerization program sa dahilang malaki ang unused funds dito ni BP Sara Duterte noong siya pa ang sekretary. Nagtatanong tuloy ang libo-libong mga guro at milyon-milyong mga estudyante, bakit sila ang paparusahan sa mga kasalanan ng dating kalihim? Isang sampal ng binibiktima sila sa kapabayaan at katiwalian sa ilalim ni Duterte. Ikalawang sampal ngayon, napaparusahan sila sa pamamagitan ng mas malalang backlog sa ICT equipment sa mga paaralan, para na rin nating binigyan ng reward ang mga gumawa ng mali. Unprecedented ito na sa Bicameral Conference Committee ay binawasan pa ang budget ng Department of Education and other educational institutions. Bakit ang pera para sa kalusugan, edukasyon at iba pang mga pangangailangan ng taong bayan ang laging binabawasan? Pero pagdating sa confidential intelligence funds, discretionary funds, at iba pa ay hindi lang pinapanatili, dinaragdagan pa. Itigil na natin dapat ang misprioritization at pagiging manhid sa mga daing na ating mga mamayan na taon-taon na ang ginagawa ng Kongreso at sangay ng ehekutibong pinamumunuan ng Pangulo. Pinanatili rin ng produkto ng BICAM ang programang AKAP, kasama ng iba pang mga social safety net. Naniniwala ang makabayan na kaduda-duda ito in-institutionalize ang ayudang politics para sa halalan 2025. Kung di saan man idinadaan ang pondo ng bayan sa mga politiko, mga maskara ng tulong pinansyal,
pero epektong campaign at vote buying. Hindi lamang sumisira sa integridad ng halalan sa ganitong hakbang, ginagawa ring kasangkapan ang GAA. Maganda sana ang intensyon ng AKAP. Ito yung pagbibigay ng pandagdag para sa mga mamamayan natin na kulang sa trabaho o kulang ang sinusweldo. Actually, Mr. Speaker, ginagawa rin ito sa ibang mga bansa. Yung tinutulungan yung ating mga workers kung kulang yung kanilang sinusweldo. Kaya lang po, dapat ang kailangan natin ay sapat na sweldo, sapat na nakabubuhay at dissenting sweldo kaysa ayudang AKAP. Isa pa, sa kabila ng malawakang panawagan para sa pananagutan, hindi ginalaw ang 4.5 billion pesos confidential and intelligence funds ng Presidente. Mas malala pa, dinagdagan pa ng BICAM ng 5.4 billion ang budget ng Office of the President nang walang malinaw na katwiran. Bakit patatabain pa ang bulsa ng Office of the President? Ang DOH at DepEd, mga ospital, rural health centers, at elementary at high school at SUCs ay uhaw na uhaw sa sapat na pondo. So maling prioridad ang budget na ito. Sa halip na tiyakin ang pondo para sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan, pinili ng BICAM na protektahan ang interes ng iilan. Ang pera ng bayan ay para sa bayan, hindi para sa bulsa ng iilan. Nananawagan kami sa pamunuan ng Kamara at Senado na tugunan ang lumalaking clamor ng publiko sa pamamagitan ng agarang muling pagtitipon ng BICAM, Meral Conference Committee. This BICAM that produced a national budget hinged on skewed priorities should reconvene and return the slashed budget for social services. Remove all pork barrel allotments in infrastructure projects and likewise remove the 17.3 billion budget of this chamber, the House of Representatives. Dapat itong isagawa ng may ganap na transparency sa publiko na may live broadcast ng mga pagdinig para masaksihan ng sambayanang Pilipino. Binibigyan diin namin na hindi natatangi ang muling pagtitipon ng BICAM Conference Committee upang tugunan ang mga kakulangan sa ulat nito. Kung maalala natin, Ginoong Speaker, ang BICAM para sa Magna Carta for Seafarers ay nagkumbin ng 3 beses. Ibig sabihin ay 2 beses nag-reconvene ang BICAM at 2 beses ni-reconsider ang ratifikasyon ng BICAM Committee Report ng parehong Kamara. Sa katunayan, nasa Office of the President na ang enrolled bill, binalik lang ng Pangulo upang i-cure ang mga umano'y kapintasan at nang inaprobahan ng bill bago ito nilagda. Bilang panghuli, Ginoong Speaker, muling pinagtitibay namin ang paninindigan ng makabayan na ang tunay na budget ng bayan ay inuuna ang kapakanan ng masang Pilipino. Pangangalagang pangkalusugan, edukasyon, pabahay at disenteng trabaho at disenteng sahod. Okay? Dapat ito'y magsilbi na maging prinsipyo doon sa ating pagbabudget. Ang tunay na reforma sa lupa, pambansang industrialisasyon at malayang patakarang. So, yield to some clarificatory question. I will try to answer the question so far. Thank you. Thank you, Mr. Chair. So, yung unang tanong po, Mr. Chair, so itong Department of Economy, Planning, and Development, ito po yung ipapalit natin dun sa NEDA. Tama po ba? Tama po, Mr. Speaker. Yes, makikreate. Asa ngayon ba, ano ba yung status ng NEDA in terms of, or sa structure po ng ating burokrasya? Ang NEDA ngayon ay isang authority lamang na created by Executive Order number 230, if I'm not mistaken. Okay. Series of 1987 po. So gusto natin siyang gawing full-blown na department. Tama? Yes po, yan po ang target ng bill na to. Okay. Sa composition po ng NEDA sa ngayon, Mr. Chair, so NEDA is under the Office of the President, right? And Yes, and Mr. it is a member of, kasi mahalaga yung papel niya sa budgeting, policy making. So, under siya nung DBCC or part of the DBCC.
Ang DBCC po is under NEDA. Okay. NEDA board. Sorry. So, sa NEDA po sa ngayon, ilan po ang, I know, mayroong mga undersecretary. Aside from the chief or yung chair ng NEDA, meron tayong mga secretary ng NEDA. Tama ba? Secretary ba or chief? Ano ba Secretary tawag po. natin ngayon kay Mr. Balisacan? Secretary po. Okay, so secretary. We have how many undersecretary? May 3 undersecretaries Okay, and assistant secretary. at 5 assistant secretaries po. 5 assistant secretary. In this, Mr. Chair, Mr. Speaker, so in this new composition, etong department, there would be 5 USECs and 5 ASECs. At least, yan nakalagay kasi dito sa bill natin, Mr. Chair, at least, so ibig sabihin, pwede pa yung dumami. Ang target po ng bill, Mr. Speaker, is i-mirror din natin yung composition ng DBM tsaka Department of Finance. Ang Department of Finance may 5 undersecretary at 5 assistant secretary. Ang DBM, same din. May 5 undersecretary at 5 assistant secretary. So ang gusto po natin sa bill na to is i-mirror natin para po pareho sila na may 5 undersecretaries at assistant secretaries para mas madali po yung coordination meetings nila. Kasi itong 3 po, yung pinaka-primary departments natin, kung magiging department man ang NEDA, sa pagplano po ng ating budget and expenditure sa national government. So in each undersecretary, Mr. Chair, meron silang i-assign na focus. Like for example, nakita ko kasi dito, no, yung tungkol sa council, yung tungkol doon sa economy, tsaka yung policy making. So yun po ba yung magiging trabaho ng mga USEC? Parang may different lines po silang pagtututukan. Okay. Thank you po, Mr. Sponsor. Well, you mentioned earlier that parang sinasabi nyo ba na walang continuity doon sa mga planning and policy kapag hindi ito naging department, tama ba yon? Kailangan ba siyang maging department para mag-continue yung mga programs, policies, wherein meron din naman tayong, di ba, ginagawa nila yung Philippine Development Program. So, nagko-continue naman yan kapag, di ba, wag lang yung babaguhin. So, ibig ba sabihin na hindi na rin mababago? Kasi kahit naman na may Department of Public Works and Highways, kung gusto ng presidente na hindi ituloy o ituloy ang isang programa or isang infrastructure, nawawala din. So, hindi ko lang ma-reconcile yung kailangan natin magkaroon ng department ng economy, planning, and development para magtuloy-tuloy yung planning. Eh, meron naman na tayong mga existing na policy ng government through the Philippine Development Plan, yung mga LEDAC din in the legislation na itinutuloy-tuloy naman yon. So, ano po ibig sabihin na, Mr. Chair? Ang ibig po sabihin na, Mr. Speaker, my dear colleague, is that gusto natin ma-institutionalize ang mga palisiya ng NEDA para po hindi siya ma-change nga, sinasabi natin. Why? Because NEDA as of now is just an authority. No? Hindi siya department. No? While it is true na essential siya sa pagplano po kung anong gawin natin to achieve a certain goal, mas better po kung NEDA is placed on equal footing with the other economic departments, no? Na like DOF and DBM, para po mas may siguro mas may authority din po yung mga suggestions niya at mga policies na gusto nilang ma-implement. Yan po ang reason na bakit natin gusto i-elevate into a department level ang NEDA. Yes, pero Mr. Speaker, hindi ba nagagawa yun ngayon ng NEDA? Na napupurso naman yung mga policies on economy and development kahit na hindi sila naka-department. Meron naman po. Actually, it's functioning naman as such. But dito sa bill na to, dinagdagan po natin yung powers ng NEDA. For example po, itong planning call na sinasabi natin. No? Ang dati walang authority si NEDA to call for the planning call. No? Dati ang alam lang natin is the budget call.
Ngayon, gusto natin na ma-institutionalize itong planning call na to para pagplanuhan ng maayos before budgetan ng DBM, ano man yung mga priority projects ng ating gobyerno. And that is why I think it is important na mapasa tong bill na to kasi nandyan po sa bill na bibigyan sila ng authority, tawagin yung ibang mga ahensya para pagplanuhan ng mabuti po kung ano man yung mga proyektong gagawin for the next year or years para it will be aligned with a certain vision and in accordance with the framework that will be established by NEDA. So ngayon po, hindi po yun nagagawa. Walang authority to call for a planning call po. Well, tama ba yun? Kasi nakita natin, Mr. Speaker, yung NEDA naman, pag tinatanong naman natin sa mga, yung mga policy, yung mga plans for our economy and development, meron naman yan. In fact, di ba, meron nga po tayong, kahit na hindi naman nagko-convene or nire-convene ng isang department, ay parang, kumbaga, meron namang mandate ang mga departments to go together, including yung mga related departments to come together and plan for our economy. So, hindi po ba yan nagagawa sa ngayon? Kung titinan po kasi natin yung executive order creating NEDA, ang NEDA po talaga is just a secretariat. Parang staff service lang po sila of the NEDA board. No? Kaya although may mga research sila, may mga feasibility studies silang ginagawa, but ang role talaga nila is merely secretariat under the EO po. Kaya nga, ginagawa natin silang departamento para we have one establishment or one department, go-to department natin sa paghingi ng datos or feasibility study or in fact, yung mga pagtingin sa future trends, kung ano man ang pwedeng matingnan nila as a department po. Kasi kung secretariat ka lang, actually, you're just keeping records eh. Hindi ka parang primary point of reference when it comes to the planning for our government. Yan po ang aim or goal in passing this bill pa. Well, tingin ko naman nagagawa yan sa ngayon. In fact nga, sila nga nagre-recommend, di ba? Nung tungkol doon sa poverty threshold, yung pagkakaroon na ang mga tao ay may ganitong peso lang ay magiging middle income na. 'Di ba nagagawa naman nila 'yon na sabi kaya lang nga mukhang hindi naman tama. So, ayun po. So kapag naging department ba magiging accurate na yung kanilang pagtaya doon sa ating economy in terms of tungkol sa salary, tungkol doon sa poverty threshold, yung kailangan na amount ng food na kailangan ng isang pamilya para maging disente at nakabubuhay naman yung kanilang budget